Formal na pong natanggap ng Office of the Vice President ang notice, ang opisyal na communication mula sa Committee on Justice ng Kongreso under Chairman Jinky Luistro ng Lalawigan ng Batangas na merong substance. Yun pong impeachment complaint laban sa Vice President. At dahil dyan, ang notice na yan ay nagbibigay po ng pagkakataon na sa loob ng 10 days, 10 araw, ay dapat sagutin ni Sara Duterte o paghandaan at sagutin ang kaso ito. Ipinadala din po ang mga dokumento, ebidensya at iba pa. Ang 10 days, yan po ay 10 araw na working days. So magtatapos po ito ng March 15, eksakto. Kasi ganun po. So sa March 15 ay dapat sumagot ang Office of the Vice President dito sa notice na ito ng Committee on Justice. Okay? Kaya aabangan natin yan. Pag dapat yan ay sagutin kasi yan ay tamang proseso at yan ang proseso. Binibigyan siya ng pagkakataon ng komite na kanyang sagutin at may pagtanggol ang kanyang sarili. Hindi yan pwedeng i-ignore. Pag binaliwala yan, siya ang mawawalan. Dahil hindi naman titigil ang Committee on Justice kapag hindi siya sumagot. Itutuloy ng Committee on Justice na pakinggan ang lahat ng detalye ng reklamo, ng testigo at ng mga dokumento sa Committee on Justice. Okay? Hindi po magiging sagabal sa mga congressman kung hindi yan sasagutin. Pero ako na may naniniwala na siguradong i-advise siya ng mga abogado ni Vice President Sara na sagutin nila yan kasi yan ang tamang proseso. Ibibigay sa kanya. Kung ano yung panahon, pagkakataon na ibibigay ng Committee on Justice sa complainant, testigo at mga dokumento, ganun din po ang ibibigay. Kaya itong ibinigay na 10 days, yan po ay nasa rules, 10 days talaga. At yan ay yung tamang proseso. Sana sumunod sila para maintindihan ang mamamayan. Kasi kung tatanggapin ni Sara Duterte ang tamang prosesong ito, yun din ang tamang pagkakataong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. At mabigat po ang mga kaso. Betrayal of public trust, graft in corruption, at ang ill-gotten wealth o di umano yung mga kayamanang hindi na ideklara sa SALN, Statement of Assets and Liabilities. At ang isang ahon sa pinakamatindi, sabi nga ni Laila de Lima, dating Justice Secretary at Congressman ngayon, yung banta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, yun po ay isang betrayal of public trust. Maging si Congressman Defensor ng Iloilo, abogado, hindi na may sabing isa yun sa medyo malakas na kaso at dapat ay harapin ni Sara. So ayan na po. So kung pagdating ng March 15, sumagot si Sara Duterte after 10 days, ngayon naman po ay i-schedule po na ayusin na yung ibang mga dokumento. Kaya nga ang sigurado po na magkakaroon ng paglilitis, yung aktual na paglilitis sa or public hearing tungkol sa kasong ito after Holy Week na. Kasi after 15, meron pa hong ilang araw pa rin na para bigyan naman ng pagkakataon yung ibang mga respondent o complainant dito sa kaso. Kaya nga sure tayo na dahil magbabakasyon, so sa after Holy Week, ay itutuloy yan. Pinakamatagal na ang second week ng April. Yung first second week ng April, maaaring magsimula na yung actual na pagdinig dito sa impeachment complaint 3 and 4 na merong 6 or 7. 6 yung ground ng impeachment 4 or na 3. Yung impeachment 4 ay 7 yung ground. So 13 ground yan na hindi nagkakalayo-layo tungkol sa issue ng di umano'y pang-abuso ng pangalawang Pangulo. So, hindi ko sinabing guilty na siya.
Okay? Dito ho malalaman natin kung isyong politikal, meron bang kakampi si Sara sa Kongreso? Technical, hindi na mati-technical, iingatang mabuti yan ng komite at ng mga congressman. At legal ay iingatan din. So, para hindi na masilip ng mga makarating pa sa Korte Suprema. Prosesong maayos po ito. Kaya atin hong paghandaan na ngayon palang sinasabi ko. After ng Holy Week, mahaba-haba po itong balitaan. Magbabantay tayo. Kasi baka hindi lang 3 araw sa 1 linggo ang hearing yan. Baka maging araw-araw pa yan. Kasi merong limit yan Kung di ako kakamali, 60 days lang ang pagtalakay nitong impeachment. So, kung 60 days, 2 buwan. So, 2 buwan lang na dapat kanilang tapusin yan ng Kongreso. Para kung mayroong sapat na basihan, i-transfer ang article of impeachment sa Senado. Kung wala namang basihan, ay i-dismiss yung kaso. So, 60 days yan. Kaya posibleng hindi lang 3 beses sa isang araw, yun din gagawin nating live coverage dito sa aking mga channel. Yung kung ano ang nangyayari doon sa Committee on Justice, sa plenaryo, at pag dumating sa Senado, sa impeachment court, impeachment trial, sa mga senador, judges. Ayun, mahaba po ito. Hindi ito madadaan sa gimmick. Hindi ito madadaan sa drama. Dahil seryoso ang akusasyon, pati complainant, seryoso rin ang Kongreso at Senado. Dahil yan ay kanilang mandato sa ilalim ng 1987 Constitution. Ang impeachment process, sila yung merong exclusive na kapangyarihan na ito'y talakayin. Okay? For your additional information, ating inuulit yan at idinidiin. So, issue lang, walang personalan. Tingnan natin kung paano gigibain, kaya bang ipagtanggol ng mga pro-Duterteng congressman at senador ang isyong ito. Sa Kongreso, minority lang ang pro-Duterte. Lalo pang lumiit nung wasakin ang kredibilidad ng mga congressman sa isyu ng mali-malitang malabo pa sa sabaw ng pusit. Sa mga senador, opposition dyan, kakaunti rin. May mga posible pang kaso yung 5 ron. Sa ICC at sa isyu ng plunder at korupsyon sa flood control scam. So marami silang problema. Pero lahat ito, isyung totoo. Walang fake news sa aking mga pagtalakay. Lahat ito yung totoong kaganapan dito sa ating bansa. So ang Malacanang hindi makikialam dyan. Kasi hindi trabaho ng Malacanang ang impeachment. Kongreso at Senado lang. Pilit lang ikinakabit nung, alam mo na kung saan ang gagaling, na ang Malacanang ay nakikialam o mayroong kinalaman dito. Wala po. Tuloy-tuloy ang trabaho ng ating Pangulo kung ano ang kanyang obligasyon sa bayan. Walang holiday, walang weekend. Tuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the President. Please like and share itong ating mga topic.